Hello, magandang gabi po. Magandang umaga na pala. Tira, tirador. Tirada sa hating gabi. Ito ang ating katuwi ako na ngayon. Magiging title natin. So, ang ating pag-usapan po sa ngayon ay, ang tanong, pwede bang magsampa ng plunder laban kay Sara? Kasi may balak ang ombudsman na sampahan ng plunder case si Sara Duterte maliban sa impeachment na kaso na ginagawa nila. So ngayon bakit? Napakinggan ko si dating Justice Antonio Carpio. Parang alam mo, kung tutuusin tito ni Sara Duterte si Antonio Carpio. Kasi yung husband ni Sara ay si Manasseh Carpio ay pamangkin nila. Pero bakit mainit ang Carpio kay Sara Duterte? Yung tanong ko lang. Kahit nga si Kwan kahit nga si Conchita Carpio Morales, in-interview siya ni Karen Davila. Nag-express din siya na asar siya kay Sara Duterte. At minsan nga, dumalo si Sara at saka si Manasseh sa kasal ng isa sa kamag-anak ng Carpio. Ay, parang deadma lang. Pero anyway, ang pinaka-issue natin ngayon, immune ba si Sara sa plunder? Hindi ba siya pwedeng makasuhan sa plunder? Ladies and gentlemen, sa ngayon po, na nag-uusap tayo, damang-dama ng mga kalaban ni Sara ang kanilang kasong sinampa na impeachment ay mababasura. Alam nila yan. Nagmamatigas na lamang sila sa kwentuhan sa taong bayan para ipalabas na malakas ang kaso nila. Pero ang katotohanan, kulang-kulang ang akusasyon nila. Maliban sa akusasyon pa lang yan, kulang-kulang na. Sa ebidensya pa, kulang-kulang din. So, yan po ang dahilan kung bakit nagkukumahog sila, nakakasuhan din sa plunder si Sara. Narinig ko yung interview ni Richard Hidarian na elitista kay Justice Antonio Carpio. Yung mga hilig niyang in-interview, yung mga mayaman, yung mga mabigat ang pangalan, pero hindi yan minsan nakita ko nag-interview ng mga mahirap, ng mga squatter. So, anyway, nag-interview siya. Ang feeling niya sa mga taga Mindanao ay mga sub-Saharan. Si Richard Hidarian, sub-Saharan. Ang tanong niya, paano yan ngayon sa impeachment? Yung usapan nila lumiko-liko dun sa usapin na kailangan mapilitan si Sara Duterte na mailabas ang kanyang bank accounts o mga bangko at saka yung mga salin. Yung salin niya ando naman sa ombudsman. So, dumako yung usapan nila sa conditional, parang hypothetical na sitwasyon. Halimbawa, tingnan natin, wala tayo sa impeachment. May iba pa bang paraan para mahiya nila si Sara at mailabas ang tinatawag na kanilang gusto mangyari na ipahiya na ilalabas sa may bank account si Sara. Ganon ang mga usapan nila. Tapos, dumako doon ang isip ni dating Justice Antonio Carpio. Sa ombudsman, may kapangyarihan ng ombudsman na pwede niya gawa ng paraan mapasampina. Unlock, pwede ba niya mapasampina? Unlock ang bank accounts. So doon dumako sa lahat. Ngayon, ang kaisipan nila, kailangan may kaso na sinampa na hiwalay laban kay Sara doon sa Office of the Ombudsman. So kung Office of the Ombudsman, dalawang bagay. Administrative o may kinalaman sa trabaho ng tao o di kaya kriminal. Pag kriminal, ikukulong ba siya o hindi? So dalawang uri ng kaso ang meron sa Ombudsman. Dahil meron na silang kaso, proceedings, hindi pa kaso yun proceedings pa lang sa House of Representatives. Hindi pa pwede matawag na case. So ngayon, dahil may proceedings sila, nagdidelikado sila baka matalo ng mga abogado ni Sara ang patutsada nila ni Jinky Luistro na gusto nila buksan
ang bank accounts ni Sara Duterte sa pamamagitan ng subpoena power kuno ng House Committee on Justice. Tapos, may iba pa pasang sa subpoena, kagaya kay Ramil Madriaga. Kahit pagbigyan mo yan, ako mismo, hindi ako natatakot. Mas gusto ko lalabas at lalabas. Pagbigyan na lang ni Sara si Ramil Madriaga, paupuin, tatanungin. Kaya lang ang problema, ang dinagwi ko, may aabak, kung mapatawag si Ramil Madriaga sa April, kung hindi ko magkamali, April 14, sa sunod na hearing. Ngayon, walang karapatan magtanong si Sara Duterte. So, walang karapatan mag-cross o magtanong si Sara Duterte para tistingin niya ang kredibilidad ni Ramil Madriaga. Yan ang problema dyan sa kanilang proceedings na yan. Hearing lang yan kung tawagin. So, anyway, kung ganun, ang ano pa bang ibang ginagawa nila? May pasabpina pa ng yung record sa confidential fund. So confidential fund, may relasyon yan sa pera pa rin ni Sara. Kasi ang teorya ng kaso nila, ninakaw ni Sara Duterte yung confidential fund at binulsa niya. So in other words, meron kang sitwasyon na gusto nila i-discover kasi alam naman natin na hindi pa nila alam kung talaga bang nagnakaw si Sara o hindi. Ang meron lang sa lamesa natin ay yung impeachment na nag-aakusa na may ninakaw si Sara. At alam naman natin na kulang ang ebidensya na nilatag nila. So gusto nila mangyari ay tutulungan sila ng House of Representatives na ang House of Representatives na maghanap ng iba pang ebidensya sa pamamagitan ng tinatawag na subpoena power. So gaya gusto nilang ipatawag yung SALE na patawag na. Tapos yung abogado ni Sara na nag-pre-prepare ng kanyang salin ay ipapatawag din nila. Para tapos ang mga records ng korporasyon ng mga negosyo ni Sara, pinatawag din nila. So ngayon ko lang narinig na marami palang negosyo si Sara Duterte. So ngayon, yung mga negosyo na pala yun na magpapatunay, magpapakita kung talaga bang may anomalya si Sara sa paglago ng kanyang kayamanan mula 13 million noong 2007 at nagiging 98 million noong 2024. So kung ibawas mo 98 million sa 13 million, so 93 times 10, that is 90. So 93 minus 3, that is 87 million. Kumbaga halos 88 million ang tinaas ng kayamanan ni Sara. Gusto nilang alamin yun. So in other words, mayroon po tayong sitwasyon na hindi nila alam kung nagnakaw si Sara o hindi, pero gusto nilang malaman. At dahil gusto nilang malaman, ay ipasabpina nila ang lahat. So ngayon, ihambing mo yan sa isang tao na nananahimik. Tapos, yumaman siya. Tahimik lang siya ng tao. Hindi alam ng tao na yumaman siya dahil nanalo siya sa loto. Ngayon, may isang inggitero na kapitbahay. Kakasuhan niya nagnakaw yan kasi ang trabaho niyan ay tricycle driver lang yan. Kita mo ngayon may mansion na. So, ganun ang mga tenor ng akusasyon. So, mayroon tayong tanong. Pwede ba yan? Dahil lang sa may hinala lang ang isa, pwede ba natin isturbuhin ang tao? Ladies and gentlemen, wala naman siguro masama sa paghahanap ng mga bagay-bagay para malaman mo, mapatunayan mo kung inosente nga ba o hindi yung tao. Kaya lang, ang masama doon, kapag ginawa mo naman yan at pilitin mo siyang mag-produce ng lahat ng dokumento, ay iniistorbo mo siya sa kanyang buhay. Meron siyang karapatan sa tinatawag na seguridad sa kanyang privacy. Nasa ilalim po yan ang karapatan na yan sa Constitution natin. Section 3, Article 3 of the Constitution, the privacy of the communication and all other correspondences shall be inviolable. Hindi pwedeng labagin except upon lawful order of the court. Kaya na meron tayong Constitution na nagbabawal na manghimasok sa
pribadong katauhan, pribadong buhay ng isang mamamayan. Opisyal man siya ng bayan o hindi. Yan muna ang kanilang ihardel kung paano sila maghihimasok sa pribadong bagay ng isang tao. So, the only way is lawful court order. So, ibig sabihin, dapat may kaso ka muna at ang korte ang sinasabi. Ang korte po, na magbibigay lamang ng warrant yan kung may probable cause. Kaugnay yan sa Section 2 ng Article 3 ng Constitution na nagsasabi po na walang warrant of arrest o walang search warrant na maaring mailabas maliban lamang sa probable cause na personal na alamin ng huwis. Nakabanggit dyan. So, ibig sabihin, huwis naman. So, ano ba ang tinatawag na bank records? Ano ba ang tinatawag na bank records? Ang bank records po ay pribadong bagay. So, sa Section 3 ng Article 3 ng Constitution, bawal maliban lang kung may court order. Sa sitwasyon ng Article 2 ng Constitution natin sa Article 3, Section 3, Section 2, Article 3 ay bawal din maliban na lamang kung may utos ang judge. Ibig sabihin, sa dalawang sitwasyon, judge pa rin. Ngayon, ano ba yung ang bagay na hinihingi kay Lisa, kay Sarah, patungkol doon sa kanyang salin? May connection siya sa kanyang bangko. Kinasuhan nila sa marami ko ng bank account si Sarah. And yet, hindi naman lang sinabi kung saan nanggaling yun yung mga bank accounts na yun. Kailangan ipaliwanag nila ang bank accounts na yun kung saan nanggaling para mailabas ngayon nila na legal pala nila na kinuha. Kasi po kapag illegal mo na kinuha ang bank records ng isang tao, makukulong ka sa paglabag mo sa Republic Act 1405. At hindi pa matatanggap na ebidensya ang kinuha mo sa paglabag sa kanyang privacy. Ganun po yun. So, ibig sabihin, nakalagay po sa Section 3 ng Article 3 ng ating Constitution ang anumang paglabag nitong probeso sa Section 3 at Section 2 ay magre-resulta sa ang mga ebidensya na makuha kahit sa anong paraan ay hindi pwedeng gamitin kahit saang kaso at kahit para saang pakay. Ganun po napakaklaro ng Constitution natin. So, itong hinuhop nila ni Ombudsman na pagpatuloy nila yung plunder case para hopefully ma-discover nila yung mga bank accounts ni Sarah. Well, ang tanong lang dito, immune ba si Sarah sa plunder? Kung sakasakali, ito po ang sagot dyan. Bago ko ilabas yung mga salita nila ni Miko Clavano at saka ni Remulla, nais ko muna sabihin sa inyo na hindi po immune from suit or criminal suit. Kasama ang plunder, si Sara Duterte. So ano ngayon ang mangyari kung hindi siya immune from suit? Ito lang po ang mangyari. Sapagkat mayroong Section 2, Article 11 sa ating Constitution na nagsasabi ang mga impeachable officers ay kasama dyan si Sara Duterte, yung Vice Presidente. At sila ay matatanggal lamang sa trabaho nila kung maliban na lamang kung may tinatawag na culpable violation of the Constitution. Ano yung culpable violation of the Constitution? Kahit anong probeso sa Constitution kapag nilabag niya, pwede na siyang tanggalin. So kasama sa probeso yan ang Section 1, Article 3. Actually, the highest right of all the citizens and the individuals residing or located or found in the Philippines. Yan tinatawag na, no person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law. So ang tanong kung culpable violation of the Constitution, ano pang iba? Marami pa pong ibang mga probeso ng Constitution. Paglabag sa karapatang sa relihiyon,
Nasama yan dyan ah, sa Section 5 ng Article 3 ng Constitution. Paglabag sa karapatan na makakuha ng public information, kasama din yan, culpable violation of the Constitution din yan. Lahat, dami po, maraming klase. So, yan ang una na dahilan para pwede tanggalin. So, ano ibig sabihin? May be removed only, can be removed only by means of impeachment and conviction of the impeachment ground. So, ang unang ground ay culpable violation of the Constitution. Ang sunod na ground na pwede mong gamitin ay tinatawag na treason, pagtatraidor sa inang bayan. Ang sunod na ground ay graft and corruption. Sunod na ground ay bribery. Ang sunod na ground ay other high crimes, matataas na krimen, murder o whatever. At ang sunod na ground ay betrayal of public trust. Yan lamang po ang 6. Yung misdemeanor po, mantis, ay ginagamit lamang sa American system. Sa Amerika, ang impeachment pwedeng misdemeanor na gagamitin na pangtanggal sa opisyal nila. Pero dito sa Pilipinas, hindi kasapi ang misdemeanor. Kasi misdemeanor parang small crimes lang yan eh. So anyway, ngayon, sa confidential fund tayo tututok. At saka doon sa SALN violation. Nakikita nila na mahirapan sila laban kay Sara sa SALN violation tsaka sa confidential fund. Kasi po, wala sila, kulang ang ebidensya nila. Hindi nila mapapatunayan. Wala silang ebidensya kung paano ninakaw, kung ninakaw man, ni Sara ang confidential fund sa DepEd at saka sa BP ng panahon na siya Vice Mayor, Vice President. Paano mapatunayan? Wala nga rin po sila binanggit kung paano binulsa. Hanggang doon na lamang po ang kwento na tinanggap ni Lieutenant Colonel Raymond Dante La Chica at Lieutenant Colonel Dennis Nolasco ang pera galing sa Land Bank. After that, wala nang kwento kung paano ginamit nila ni Colonel La Chica at saka ni Colonel Nolasco. Bagkus, ang kasunod mo nakita, nagbigay ng resibo sila ni Colonel La Chica saka si Colonel Nolasco na ang mga pera ay napunta sa mga fake na pangalan ng mga tao. Tinatago talaga nila po yan ng mga military intelligence officers ang mga pangalan. Kasi ayaw nila na mangyari. Halimbawa, may nakausap sila NPA. Tapos nakakuha sila ng informasyon sa NPA. Ang informasyon na kuha na sa NPA dahil at the same time ay Education Secretary noon si Sara. So nakuha nila ngayon sa informasyon sa NPA kung sino ang kasapi nila na NPA ang naka-assign mag-recruit sa mga senior high school tsaka junior high school na magiging NPA. Yan po. So ngayon, kung babanggitin mo pangalan ng NPA member na tumanggap ng pera, kapalit kasi nagbibigay ng impormasyon yan, ibibigay ang kapalit ang pera. Cash to cash basis po yun. Hindi yun tumatanggap ng GCash kasi may record. Hindi tumatanggap ng bank book, hindi tumatanggap ng bank account na transfer. Hindi tumatanggap ng kahit ano pa, basta may record, walang resibo, hindi po may pirma ng resibo. Basta ibigay mo lang. Tiwala ka na lang sa isa't isa. So ngayon, ang unang binigyan ng NPA informant nila ni Dennis Nolasco tsaka ni Colonel Raymond Dante La Chica ay sikreto lang yon. So i-report nila na binigay nila kay Mary Grace Piatos. Nag-isip sila mag-imbento ng pangalan kung kanino binigay. So oras po na malaman kung sino yung nagbigay ng impormasyon ay malilintikan, papatayin ng NPA yan. O, tandaan nyo ba? Matanong ko kayo. Paano nalaman ng Army na nandoon yung mga rebelde na yung mga nagkakampanya para kay sa Kabataan Party List na si Representative Attorney Rene Luisco na yung 3 babae na nag-aral sa UP ay
sila ang maraming namatay doon, sila ang isa sa mga namatay doon. Yung 3 babae na nag-aaral sa University of the Philippines. Yun pala, nandun sila nung binumbahan ng army ang lugar sa Mindoro kung saan na-site nila ang kampo ay namatay nandoon pala. May nagti-TikTok pa nga sila. Facebook, nag-ano pa sila. Meron pa sila mga reel, mga shorts. Nagba-vlogging pa sila. May vlogger sila nakasama ng NPA. So, do you think doon sa kanilang lugar na corner yon? Hindi ko maniniwala na makorner ng army sa pamamagitan ng AI kung saan ang lugar na yon. Kundi, nanggaling po yan sa confidential fund or intelligence fund na ginagamit ng sundalo para magtanong, para makakuha ng tamang sagot mula sa kasama nila mismo sa NPA. Alamin lang kung saan kayo nakalungga. So makikita na ngayon, may ibibigay na yung GPS. So ano lang normally ang binibigay dyan, bilang reklamador? Kinukuha lang, kapalit ng pera, ibibigay ang cellphone number niya. Para pag tawagan mo cellphone number, magre-rehistro ngayon kung saan sumasagot. Makikita mo na ngayon sa Global Positioning System ang longitude at saka latitude, degrees. Para masintro mo ngayon, ibibigay mo ngayon sa mga gunner ng ating mga 105. So pag-gunner nila, i-apply ngayon nila longitude at latitude, sureball na hit. Kaya namatay ang 3 estudyante sa UP na mga babae na kumampanya pa kay Attorney Rene Luisco na naging kongresuman ng Kabataan Party List. Galit na galit nga yung OFW na nanay ng mga estudyante. Sasampahan nila ng kaso ang Kabataan Party List. Bakit napunta roon ang kanilang anak? So, yan po ang iba sa mga example po ng mga bagay kung paano nakuha mo ang mga informasyon niya. Hindi makukuha ng army yun kung wala kayong intelligence fund or confidential fund. Sample lamang yan ang kinikwento ko. Kagaya nito, magtataka ba kayo bakit sa panahon ni Noynoy Aquino, nalaman kung saan yung number 1 bomber sa buong Asia na si Marwan? Yun po, nakuha sa pamamagitan ng kapalit ng ang pagkarinig ko 60 million ang binigay sa kasama ni Marwan. Kapalit ng cellphone number niya. At pag alamin kung saan siya, lugar niya kung saan siya that time, makikita na ngayon sa longitude, yung longitude at saka latitude. Pinuntahan na ngayon ng SAP 44. Ng mga SAP 44 doon ay namatay. Eksakto ang target nila, pinpointed at napatay nila si Marwan. May bitbit sila na pruweba pagkamatay yung daliri ni Marwan mismo. Pero ang problema nila, na-corner sila doon. Kaya nag-reinforce itong mga ibang kumpanya ng SAF. Pero yung mga nag-reinforce, puro patay. Para lamang sila binaril na baby na walang kalaban-laban. Yun po, kinikwento ko lang sa inyo kung paano kumuha ng confidential information. Para dyan ang mga confidential fund at intelligence fund. So ngayon, kung bubuksan natin at alamin natin sino si Miriglis Piatos, malalagay sa balag ng alanganin kung sino man yung tao na yun na nakapinangalanan nila ni Colonel Lachica tsaka ni Colonel Nolasco na Miriglis Piatos. Ang dami niyan. Mga peking pangalan lahat. So ngayon, magiging basihan ba ito na magiging plunder case? Kaya kung nagtaka na sila, nagpapanik sila. Kasi mukhang matatalo sila sa impeachment. Kasi bind you. Maglalabas ng utos ang Supreme Court. At malamang diyan kasi nilabag nila ang Section 5, Rule 3 ng House Impeachment Proceedings Rules. Matitiaro na naman sila. Hindi naman makapagpatuloy. So, nagpa-plan B sila. Na dito isasampa ang ibang mga kaso sa opisina ni Remulla. Ibig sabihin, nakita nyo na po yung pagtulong-tulong ng lahat na nasa kapangyarihan. Tinudo na nila, tinitik advantage na nila ang lahat.
kung sinasamantala nila ang kanilang kapangyarihan. Parang natatanong nung araw na si Speaker Villarreal na isang waray na Speaker ng House of Representatives noong araw, no? Nung araw si Speaker Villarreal, siya po ang nagpauso ng salita. For what are we in power for? Kaya ibig sabihin, para saan pa dito tayo sa kapangyarihan? Para magnakaw. Yan po ang kanilang gustong gagawin. So nagsasamantala sila ngayon, nag-isip sila kung paano makasuhan si kanilang isang sugo na gamit nila, si Trillanes nagsampa ng plunder case. Ang binasihan niya, yung nakuha niya kuno ng mga bank accounts. For all you know, pag mapatunayan yan kung paano nakuha, kung illegal, kung totoo man yan, ay pwede maparusahan si Trillanes diyan, makulong. Pero kung hindi naman totoo yan, hindi mo pwede parusahan si Trillanes kasi hindi naman totoong bank records yan. Okay? So, si Muntik, kamag-anak pa nga si La Chica na nagbigay ng pangalan. Alamin mo, tanangin mo kay Colonel Raymond at La Chica kung sino yung Merigis Piatos kasi siya ng pangalan nun. Okay? So, with that, ang tanong niyan, ulit, tanong, pwede ba makasuhan si Sara? Immune ba siya sa plunder? Ang sagot, hindi po siya immune sa plunder. Pero, habang nakaupo sa Vice Presidente, hindi pwedeng isampa ang kaso. So, hindi magkakaroon ng warrant of arrest. At kung hindi magkakaroon ng warrant of arrest, magkasya na lamang sila ni Remulla sa investigasyon. At yung kapangyarihan ng investigasyon ay hindi po dyan kasama yung pagsabpina ng mga records ng bangko. Kailangan korte lamang ang magbibigay ng utos. So lahat ng bagay na may kaakibat sa tinatawag na privacy of communications, kahit hindi pa yun bangko na may kinocover ng bank secrecy law, ay pwedeng gamitin na tanging korte lamang ang makapagpalabas ng utos. Bakit? Ang pagpalabas po ng order ng subpoena ay isang uri ng pag-search. Ang sa search naman, sa Section 2 ng ating Konstitusyon, search warrant shall not issue, hindi may labas. Maliban na lamang, except upon probable cause. Maliban na lamang kung may probable cause, determined personally by the judge, na personal na inalam ng ating huwes. Yan lamang po. So ngayon, kung walang partisipasyon ng ating huwes, lahat ng bagay na pinapasabpina nila, kapag masasaklaw siya ng tinatawag na the right of the people to be secured in their papers, homes, and effects shall be inviolable. Kung kasama sa doon sa homes, papers, and effects, hindi pwedeng sabpina lamang ng House Committee on Justice. O di kaya, ombudsman lamang. Hindi po pwede. Kailangan korte lang ang makapagbigay ng utos. Okay? So, pakinggan na natin ngayon yung ginagawa nila. Ito, pakinggan natin si Director or Spokesman Clavano. Impeachment proceedings, bumubulong din ng mga reklamo laban kay VP Sara sa Office of the Ombudsman. Nasa verification stage na raw ang mga ito ayon kay Assistant Ombudsman Nico Clavano. Nagbabalik si Isaiah Mirafuentes para sa detalye. Maliban sa Kamara, may patong-patong na reklamo rin na kinaharap si Vice President Sara Duterte sa Office of the Ombudsman. Kabilang sa mga nagsampa nito ay ang dating senador na si Antonio Trillanes IV. Subalit ayon sa Office of the Ombudsman, nagpapatuloy na rin ang investigasyon sa mga reklamo. The status of the complaints is that it's going through fact-finding investigation. In this stage, the teams that are assigned to the complaints are tasked to verify the allegations in the complaint, and they are meant to substantiate the gaps if ever there are any. Kabilang sa laman ng reklamo ay ang affidavit na nagpakilalang bagman ni Vice President Sara Duterte na si Remil Madriaga. Kasalukuyang nasa Camp Bagong Diwa si Madriaga dahil sa kasong kidnapping.
Pero ayon sa Office of the Ombudsman, bahagi ng fact-finding investigation ay ang makausap nila si Madriaga. Iginit din ni Clavano na hindi dapat husgahan ng pagiging witness ni Madriaga laban kay Vice President Duterte nang dahil siya ay isang bilanggo. It's really a matter of being able to interface with the actual witness, because if we rely on mere paper, mere allegations that are written down, as opposed to actually seeing the person and dialoguing with them, asking probing questions in a more comfortable setting, that it pales in comparison, Yeah. right? So I think that would be the best way to see the credibility. Una naman ang itinanggi ni VP Duterte na kilala niya si Madriaga. Pinabulaanan na rin ng kanyang legal camp ang mga akusasyon ng nagpakilalang bagman dahil sa nila'y inconsistencies nito. Samantala, siniguro ng opisina ng Ombudsman na kumpleto ang hawak nilang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALE ni Duterte. Pero nasa Mindanao office raw nila ang kopya ng SALE ni Duterte para sa panahong alkalde siya ng Davao. Nangako naman ang Office of the Ombudsman na handa silang sumunod sa utos ng House Committee on Justice matapos sila ipasabina para sa mga posibleng dokumento na gagamitin sa investigasyon laban kay Vice President Sara Duterte. Para sa Agenda Weekend, Isaiah Mirafuentes. So, yan ang katibayan din, yung mga kwentong yan, na nagpasabina sila, ay patunay din po na kulang sila sa ebidensya. Kasi kung sapat sila sa ebidensya, di nagpalabas na hindi na sa nila kailangan ang sabpina. Yan lang ang ebidensya na wala talaga silang ebidensya. Okay? Ang pakinggan naman natin dito, ang ano pala, no? Ay, sino pa si Trillanes. Ito nagsampa ng panahon si Trillanes. Yung sinungaling na taong ito. Lahat na lang pa. Ang dami-dami, tapos napansin nyo maraming mga reporter kumukover kay Trillanes. Ibig sabihin po, binibigyan niya mga reporter dyan, bawat isa tag 5,000. Nanggaling po ako sa media, alam ko yan ang kalakaran. Ako'y naging editor ng People's Tonight sa loob ng 15 taon. Ako yung Toto Kausing sa People's Tonight na editor. At alam ko po yan, sa tuwing mag-imbita ang mga politiko na mayroon silang ilalahad na mga anonsyo, ay namimigay po sila ng pera doon sa restaurant. Ganun po yan. Pakinggan, tingnan natin ito. Yung pagsampa ng kaso ni Trillanes. Ito isa napakasinungaling na tao ito. Lahat na ng kwento. Saan ka ba kumukuha ng budget para bumili ng ganung kakapal na maraming bond paper, Mr. Trillanes? Saan ka ba kumukuha ng pera para makapunta ka sa Diheg? Alam mo, magkano ba pamasahe pag pumunta ka sa Diheg? Yung papunta mo palang mahigit 100,000. Ilalo na ngayon na mahal ang gasolina. Abutin pa yung 200,000 pesos ang aeroplano mo. Pabalik pa. Ibig sabihin po, sisiw ang 500,000 piso na gagastasin mo pag pumunta ka ng Diheg. Yan po ang katotohanan. Ngayon marami pa kang pinapapunta ng kakampi nyo. Si Cristina Conte, si Attorney Gilbert Andres, si Attorney si Joel Butuyan. Ang dami ninyo, may mga kasama pa kayo ng iba, mga pinadala ninyo diyan, mga kamag-anak, mga namatayan sa war on drugs. Saan kayo kumuha ng pera? Kahit sasabihin ninyo nasa non-governmental office, saan naman kumuha ang NGO ng pera? Doon sa malita. Yan po ang nangyari diyan. So ito, pakinggan natin si Trillanes sa kanyang sinasasabi dito. Ayan, dami-dami ang papel. Isang set yan . Ito po yung kaso niya na plunder laban kay Sara Duterte. Pangalawang set. Ang dami . Ilang ream ng bond paper yan? Sa isa, in-estimate ko, 1, 2, 3, 4, 5, mga 20 reams sa isang hilera. So 20 reams times ilang piraso yun. Ang dami. Ulitin natin . Tingnan natin. 20 reams, ilang piraso yun? Mga 20 times 20. 400 reams. So 400 reams, magkano ang isang ream?
300 pesos. So, 400 times 3, that is 1,200. Tapos, plus 120,000 pesos po ang gastos sa bond paper pa lang. Ganon karami. Tapos may mga reporter pa kumover. Bawat isa niya naghumahawak ng kamera, may 5,000 yan bawat isa na binibigay. Saan kumukuha si Trillanes ng ganon? Tapos may kwento pa siya. Style niya talaga. Pagpipilitan niya, kunwari totoo siya. Isa sa kwento niya na kunwari totoo siya, yung pinagpipilitan niya na 150 million na binabayad ni Duterte kay Attorney Kaufman bilang abogado ni Duterte. Eh di namumulubi na si Duterte kasi ilang buwan na ngayon, 1 year na, 12 buwan. Kung 150 bawat buwan, ay sa 10 buwan, 1.5 billion na tumataginting. So plus 300 million. So 1.8 billion ang naubos na ni Duterte na binigay kay Kaufman kung totoo man yun. Saan kukuha yung mama ng pera? Grabe yung mga mga mahilig ka talaga gumawa ng kwento, Trillanes. Napakasinungaling mong tao ka. So anyway, dito po natin nakikita yung pagsasamantala nila ng kanilang kapangyarihan. So, ito, isa pa, pakinggan natin ito may isa pang sinabi ni careful in how to investigate. Ito si Clabano nagpaliwanag. Mas maganda siguro si Boying Rimulya ang ipalabas natin. Pakinggan natin si Boying Rimulya patungkol sa kasong ito. Napilit nila pinapagalaw ang kaso laban kay Sara. Kahit na may impeachment na ngani, bakit isasama pang yung plunder? Hindi sila sigurado sa mga kaso na kaya ala chamba nagdidisabog style. Ang tawag diyan ay log rolling. Hindi kaya shotgun style ng pag-imbestiga. Ito. Ano ba ito? Ano ba ito? Ba't ayaw mag-on? Sa VP Sara, ano po magiging response dito ng Office of the Ombudsman? It's part of the constitutional process that we have. It's the legal process. And we just abide by the rules and the law when it comes to impeachment proceedings. Susunod lang tayo sa batas. Ano batas sinusunod mo? Nakakatawa ito si Rimulya. Hindi ko alam kung anong batas yung sinusunod niya. Okay. Dito tayo, pakinggan natin ang si Clabano, ibang sinabi niya. Yan. Kamusta na sir yung mga reklamo pong kinakaharap niya dito, yung sa iba't ibang civil society groups and also yun muna sir, civil society groups. Yeah, We've umaya sa akin, consolidated mga those troll yan. cases that have similar facts. There are times when there are intersections po between the petitions, and we are careful to make sure that we move efficiently. No, alam naman ho natin at sinabi naman ho natin dati na we are really very careful in the way that we go, that we investigate, especially itong mga impeachable officers. Kasama na din po dyan yung si Commissioner Lipana, no, na may hinaharap din na mga kaso dito sa Office of the Ombudsman. We are very careful to make sure that we do not step on any unconstitutional grounds. No? So yung investigation regarding VP Sara is ongoing. We are gathering more and more evidence. But at the very end, the inclination of the Office of the Ombudsman is that we have to refer the same to the proper forum for impeachment. Dahil magkakaroon din naman ng trial if in case it reaches the Senate. No? So that, for us, constitutionally, would be the best option as of now. Sir, to be clear, fact-finding na po tayo sa VP Sara complaints. Yes po.
fact-finding na po tayo. Sir, relatedly, Ramil Madriaga. Okay lang ba, sir? Sir, si Ramil Madriaga ay inuugnay din po kay Vice President Sara. Siya po ay nagpadala ng sulat dito po sa inyo pong opisina. Kamusta na po yun? At yun po ba ay na-consolidate din with the other complaints? Yes, na-consolidate ho yan. We are looking at the allegations and we are verifying everything that is written in those complaints. No? As for any case here in the Office of the Ombudsman, it has to go through proper verification. Kaya ha, tingnan mo naman, may double standard pala kayo. Ngayon, nagpasa din yan ng reklamo ang 18 sundalo, dating sundalo. Imbis na aksyonan niyo kagaya sa ginagawa ninyong aksyon na kay Ramil Madriaga na wala man ng kalaman-laman, bakit yung mga 18 sundalo ay pinaimbestigahan pa ninyo? Kabaliktaran ang ginawa ninyo. Ha? Buwing Rimulya? Hanggang dyan lang muna tayo kasi nagagalit na sa akin yung mga kwan. Nagagalit na sa akin yung mga binabayaran ni Auntie Claire Castro na mga troll. Si The Chief. Si Ngagba nagkakautal-utal na sa pagkatarantaduhan. Tapos si Yabra Rizzo, putang inang doktor ka nga sa mata, gagok, bubo. Bakit ka magagalit sa akin? Opinion lang ito. Ruby Rarites. Tapos tawagin mo kong kalbo. Bahala ka, baligas ka, baka ma-high blood ka, mamamatay ka rin dyan. Huwag ka magalit, kuya. Si Randy Bakiran, nung editor kayo at nasa media kayo, marami na kayong nakuhang pera kasi sabi niya, pinamibigay, wala po ako nagbigay na pera sa akin kasi nasa loob ako ng opisina. Kinikwento lamang sa akin ng mga kasama kong mga photographer at mga reporter na kada mag-press con, nagbibigay talaga ng pera yan. 5,000 yan. Sa ngayon, nung araw 1,000 lang daw yan, 500. Tapos may pagkain pa. Tapos the chief, ayos yan kuya, magpapasok ka ng baser. Okay lang mga baser, walang problema yan. Sila rin ang para kumita naman sila. Naawa na ko sa kanila, wala silang kikitain ngayon. Baka ipapako sila sa cross ngayon kung wala silang kinita. Napakaubod ng mali-malitang pera, sabi ni Silos Tiangson. So sa Chief, ang dami mong baser kuya, okay lang yan. Mga baser na wala tayong magagawa. Dami talaga yan. Kasama sa buhay yung mga baser na yan. So mga comment section, no? Puro mga ano. So hanggang dyan na lang, no? Tapos sabi si Mike official sabi, basta kalbo masamang tao. Saan ka ba naman makakuha na yan? Sundin nyo si Ben Reclamador kung mag-comment. Kayo mga puro mga below the belt. Abnor Moreno, sayang po kayo. Bakit ako masasayang? Mali ang landas ni tinahak mo. Bakit magiging mali? Pinaglalaban ko lamang po ang batas na nilalabag nila ni Bongbong Marcos. Bawal mag-aresto ng tao na walang warrant of arrest galing sa ating korte. Pero ginawa niya kay Duterte. So sabi niya, nagkaroon ka ng problema sa pera at daming prosesyon sa buhay. I pray for you. Salamat po, nag-pray ka sa akin. Hindi po ako mag-change ng direksyon kasi ang direksyon ko po, ipaglaban ko po ang batas. Pasensya na Abner Moreno kung hindi mo ko naintindihan. Pinaglalaban ko to ang batas, dapat mananatili. Ang gusto mo kasi, nakatingin ka kasi sa tao. Galit ka kay Duterte, gusto mo lahat na lang tira laban kay Duterte. Di ba? Tama ba yun? Ako galit ako kay Marcos pero hindi ko rin si Marcos may magandang ginawa. Pero ang problema ko, lahat na lang ginawa ay puro palpak. Kagaya nitong crisis, hindi sana tayo magka-crisis kung ang pera na ginamit sa pagpatayo ng mga flood control na hindi man lang tumayo ay kung binili ito ng imbak ng gasolina at krudo, wala sana tayong problema sa ngayon. Hindi sana tayo babagsak sa presyuhan na mataas. Hinahayaan pala niya ang mga pribadong sektor na magtaas ng presyo ng gasolina. Kahit na lumang stock na yung binibenta nila, pinipresyohan nila sa presyo sa ngayon. Grabe. Ang presyo ng krudo halimbawa, nasa 55 pesos pa noon. Ngayon ibebenta nila 127, 130, 136. Saan ka makikita? Anong katwiran meron ka? Di, pag nanakaw sa taong bayan yan, depensan mo pa yan, Abner Moreno? Sayang po kayo, Abner Moreno. Ang utak mo po, hindi mo tayo naintindihan ang pinaglalaban mo. Kaya tayong Pilipinas ay lugmok. Lahat ng nakipaglaban ay hindi alam kung saan sila pupunta. Kung ayaw man kay Duterte, Shirley Rimando,
ano ang iyong ebidensya na guilty siya? Wala kang ebidensya. Kwento lang yan. At walang ebidensya na inilabas. Natunghayan naman natin po yung nakaraan na confirmation of charges proceedings. At walang naipakitang ebidensya maliban na lamang sa mga video-video itong mga prosecutor. Maliban na lamang ito sa kanilang mga kriminal na testigo na si Las Cañas, na si Matubato, na si Rowena Garma. At wala silang naipakitang ebidensya na direktamente na si Duterte mismo nag-utos pumatay. At naipakita naman ni Atty. Kaufman na yung ginagamit na mga video ng mga prosecutor laban kay Duterte ay yung mga video na pinutol-putol. Pinresenta sa balita sa mainstream media natin at nilabas lamang ang bahagi ng video na nagsasalita si Duterte ng speech. Kill, kill, kill! Hindi pinakita ang dulo ng video na nagsasabi, but if you kill, be sure you do it justifiably. Or else there will be a hell to pay for you. Ganun po sinabi ng buong sa video ni Duterte. Kaya maging patas naman tayo. Kung gusto nyo maging patas ang buhay natin, maging patas din kayo tumingin sa tao. Okay? Kung criminal, mayroon din tinatawag na rights of the accused. Kahit criminal pa rin yan, ay kailangan igalang mo. Hindi po ako binrekomendador tumatanggap ng pera. Eric, nasapat naman po ang kinikita ko sa sarili kong pamamaraan para makakain. Si Madel, hoy, saan na ang pera ng mamamayan na mali-malita na ka ni Bubu Marcos? Oy, tanungin mo si Marcos po. Si Marcos lang makasagot niya kung saan. Ray De Palma, Atty. Toto, tulungan nyo na lang si Sara, sabihin nyo na harapin ang kaso. Hinaharap niya ang problema lang, Ray De Palma, ang mga abogado niya yung ayaw. Gets mo? Pag ikaw may kaso, Ray De Palma, susundin mo rin ang utos sa iyo ng abogado mo. Kasi mas alam ng abogado mo kung ano ang gagawin. Ang abogado po normally hindi sumusugal. Namimili, ako abogado ako, namimili ako ng depensa na hindi ko ilalagay sa pagsubok ang aking kliyente kasi iniisip kong kliyente ko hindi rin nagsasabi sa akin ng totoo ng lahat. Ganun lamang po yan. Sabi ni Benrick Mador, kung ang BP mahirap panagutin, mas lalo na ang presidente. Kalbo, bakit maalis ka sa abogado? Maalis, ano ba, mintik la chika? Kamag-anak mo ba talaga si Colonel Raymond Dante la chika? May tinatawag pong disbarment na may pagkakamali ako na nag-post lang po ako sa Facebook ng isang kaso. Ang sabi ng Supreme Court, bawal po mag-post sa Facebook. Okay? Kapag hindi pa nakaso sa ombudsman. Nakaso ko naman sa ombudsman. Kaya lang, it's another matter kung makipaglaban pa ko ron. So, Ray De Palma, attorney, si Sara, ang nagsasamantala sa kapangyarihan. Hindi po siya nagsasamantala. Pasensya ka na, Ray De Palma. Nagsasamantala itong gumimbento ng kaso. Kulang-kulang ang pagkabanggit sa akusasyon laban kay Sara sa impeachment and yet pinapapasa nila. Ganun lamang po yan. Okay? Pero siyempre, Roderick de Guzman, immune si Inday sa kawalang hiyaan. Walang kwenta ng mga... Ang inyong mga logic po, ang babaw. Ito, baka medyo maganda pa itong pagkakwento ni Pedrito Fidel. Matalino pa ito siguro. Basahin natin. Although impeachable officer si Sara and that she could only be removed for being impeached and found guilty, it does not mean that she could not be sued criminally during her... hindi po siya makasuhan during her incumbency. Yan po ang kaibahan. Kasi oras na sinampa mo, tinanggap na ng korte, papasok na po yung elemento na kasama sa parusa ay yung pagtatanggal sa kanya sa pwesto. Okay? So that cannot be allowed. Kaya, tingnan ninyo, si Erap Estrada, sinampahan ng kasong plunder pagkatapos na siya ma-impeach nang matanggal sa pwesto. Si Renato Corona, sinampahan ng kaso sa paglabag sa salin matapos na siya ay na-impeach. Sino pang iba? Ang hindi na kasuhan diyan si Lourdes Sereno, dating Chief Justice, na natanggal pero hindi siya kinasuhan kasi ang paglabag lamang niya ay SALN violation na hindi siya nakapagsampa. Pero walang sa kasong sinampa. At balikan natin yung kay Renato Corona.
Sinampahan siya ng kaso sa unexplained wealth dahil sana hindi daw niya naisama sa SALN. Ang resulta, inabsolve o inacquit, inabsuelto ng Sandigan Bayan si Renato Corona na wala pala siyang unexplained wealth. Ganun po ang decision nun. So hanggang dyan lang muna tayo ngayon. Magandang gabi po sa inyo lahat.